Ang kwento ng Agila at ang Uwak mula sa pahina ni Bathala. Makinig at mamangha. Sa isang malawak na bukirin, malayang lumilipad ang isang agila. Ang pangalan niya ay Lawin. Mula sa itaas, kitang-kita niya ang lahat. Ako ang hari ng himpapawid! Sigaw niya. Sa isang sanga ng puno, nagmamasid ang isang uwak na nagngangalang Kulas. Puno siya ng inggit habang pinapanood si Lawin. Bakit siya lang ang magaling? Kaya ko rin yan, bulong ni Kulas sa sarili. Biglang bumulusok pababa si Lawin. Ang bilis niya. Sa isang iglap, sinunggaban niya ang isang maliit na tupa at mabilis itong itinaas pabalik sa himpapawid. Wow! Ang galing! Sigaw ni Kulas. Gagayahin ko siya. Masisikat pa ako. Pagmamalaki niya habang pinapanood ang paglipad ni Lawin. Lumipad ng mataas si Kulas. Pilit na ginagaya ang paglipad ni Lawin. Mas mataas pa, sabi niya. Kahit medyo napapagod na ang kanyang mga pakpak. Mula sa itaas, napili ni Kulas ang pinakamalaking kambing sa bukid. Mas malaki, mas magaling. Sumugod pababa si Kulas. Buong lakas siyang bumulusok pero aray! Sumabit ang kanyang mga kuko sa makapal na balahibo ng kambing. Hindi siya makaalis. Tulong! Hindi ako makawala! Sigaw ni Kulas habang pumipiglas pero lalo lang siyang nababaon sa balahibo. Ang malaking kambing ay nagpatuloy lang sa pagkain ng damo. Hindi siya pinapansin. Nakita ni Mang Tonyo ang nangyari at natawa. Maingat niyang kinuha si Kulas at sinabi, "Hay naku! Ibon ka! Ano bang pumasok sa isip mo?" Kinupitan ni Mang Tonyo ang dulo ng mga pakpak ni Kulas at ibinigay siya sa kanyang mga anak. "Itay, anong ibon yan?" tanong ng isa. Ngumiti si Mang Tonyo at sagot niya, akala niya agila siya pero isa lang siyang uwak na kailangang matutong makontento sa kung sino siya. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.